taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay meron po tayong mapapakinggan at mapapanood na isang komposisyon na alay niya po kay Tatay Digong. Panoorin po natin ito. Tama na, sobra na, kinuha niyo ang aming ama. Tama na, sobra na, hindi niyo ba ibalik niyo si Tatay Digong. Ibalik niyo si Tatay nakaloob. Lalo niyo pa sinasaktan. Ibalik niyo si Tatay Digong. Nakasalang ikilo, layain niyo na ngayon. Ibalik niyo si Tatay Digong. Sarili ay nakakaya. Ibalik niyo si Tatay Digong. Ibalik niyo si Tatay Digong. Ibalik niyo si Tatay Digong. Si Tatay. Ayan po ang bahagi ng musika ni Mr. Jimmy Bondoc, ang running senator ng PDP. Kaya naman po, kung ating mapapakinggan ng buo, ay talagang napakaganda po. Yang kanta na yan ay may mensahe para sa ating Pangulong si Rodrigo Duterte. Napakaganda po ng bawat lyrics. Talagang nagmamakaawa po ang kanta na to na ibalik dito sa Pilipinas si Tatay Digong. Kaya eto po, bago pang lahat, ay welcome po muna sa aking channel. Heto at muli nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya eto po at pakinggan na po natin ang mensahe ni running senator Jimmy Bondoc. Mga kababayan, natin po i-welcome Attorney Jimmy Bondo! Ibalik niyo si Tatay Digong! Lupit, di ba? Ang tigas ng boses ng running senator na si Jimmy Bondoc. Talagang nagmumula sa puso at talagang medyo dito nagdaramdam na siya at medyo galit na yung boses niya. Kaya ito po, ituloy po natin ang video ito. Hindi po ito kampanya. Ito po ay pagdarasal. Ang pinakamaiksi po na kataga sa Biblia ay John 11:35. Jesus wept. Umiyak siya. Yun lang po. John 11:35 is the shortest verse sa Bible. Jesus wept. Umiyak po siya. Kasi, di ba si Mary, Martha, Lazarus, di ba? May sakit si Lazaro. Nung pagpunta niya, patay na. Sabi ni Mary, alam mo kung nandito ka sana, Jesus, hindi sana namatay si Lazarus. Umiyak ngayon si Jesus. Parang si Digong. Di ba nakita natin sa kanta na umiyak siya. Talagang nakakaiyak. Siguro, nakita ni Pangulong Duterte na lugmok ang bansa natin. At syempre, nakita niya kung paano yung pagkakaiyak niyang yun. Nung sa Yolanda pa yata, yun napaiyak siya.
nakita niya ang kalagayan ng mga kababayan natin at mga ang daming namatay, di ba? Yun, napaiyak siya. Parang ganito rin tinukwento ni Senador, running Senator Jimmy Bondoc na umiyak si Jesus. Alam niyo ba kung bakit siya umiyak? Palagay niyo ba dahil nawalan siya ng pag-asa? Bakit siya mawawalan ng pag-asa? Kaya niyang buhayin si Lazaro. Binuhay niya nga eh. Ang sabi po ng mga scholar, kaya siya umiyak kasi naramdaman niya yung sakit ng kanyang mga kababayan. Oh, ganun yun, di ba? Parang si Duterte nga eh. Na tingnan mo, napaiyak siya eh. Naramdaman niya kung anong hapti at sakit nung naramdaman ng mga tao dyan sa Pilipinas. Ganun ang naramdaman niya noon. Kaya napaiyak din siya. Umiyak siya dahil nadama niya yung sakit nila Mary, nila Martha at lahat ng mga kaibigan niya. Best friends niya kasi yun eh. Anong sunod niyang ginawa? Binuhay niya. Sino po ang naiyak nung kinulong si Digong? Pero tama po si Atty. Vic. Pagkatapos ng iyak na yan, kailangan nating kumilos sa legal at mapayapang paraan. Yun, tama. Kailangan natin kumilos. Number 1 na dyan, yung pagboto natin. At yung tamang tao ang pagboto natin. Sa tamang paraan. Hindi na natin kailangan mag-people power. Kasi, unang-una, dyan pa magiging sanhi ng martial law. Pag nag-people power. Etong gobyerno na to illegal lahat ng pinaggagawa eh. Kaya pati ang martial law na yan, baka i-declare nila eh. Mahirap na. Ano po yung legal at mapayapang paraan? Tama. Ganun po dapat. Arawin natin sila. Sa Isigaw nyo social. sa internet, sa ICC, Internet, yes. sa ating sariling pamahalaan, bring him home. Number 1 yan sa internet. Dito sa social media. Facebook, Twitter, Instagram, at syempre, ang Facebook. Araw-arawin po. Huwag po natin titigilan kung anong pang bubulabog ang gawin. Pero, iwasan naman natin yung cyber libel. Yan po ang dapat. Yung cyber libel na yan illegal na po yan. Doon po tayo sa legal. Bring him home. Bakit po? Bakit bring? Bakit po bring? Bakit hindi send? Kasi kung kausap po natin yung ICC lamang, send him home. Tama? Send him home. Kung sa English lang na proper. No? Yes, kausap natin ang ICC, send him home. Pero ang kausap natin ngayon, ang pamahalaan natin, na naririto din. Sabihin po natin sa ating Pangulo ngayon, bring him home. Bring him home. Bakit po? We are not a failed state. Are we a failed state? Ang nagpe-fail sa atin medyo yung gobyerno ngayon. Pero yung estado ay hindi ang pamahalaan. Tayo ang estado na ugat ng kapangyarihan ng pamahalaan. So, kasi tayo na pumipili sa pamahalaan. Kaya tayo ang ugat ng pamahalaan. Kung ano man ang kababalaghan, at kung ano mang fail, at kung ano man ang kabalastugan na ginagawa ng pamahalaan, tayo pa rin ang mananaig. Dahil tayo ang pupuna sa pamamagitan ng freedom of speech, di ba? Yan, ganyan pong kapower ang Estado. So, bago ko magtapos, dahil kumanta na ako kaya maiksi lang yung panahon ng aking pagsasalita. Bakit po tayo kailangan mag-araw-araw na demand sa gobyerno natin na pauwiin si Digong? Bakit po? Para po ba sa kampanya? Di. Dahil sa dalawang bagay. Una, ang Pilipinas, sa English, no, is a sovereign nation.
Pasensya na, maglalatin ako saglit. Sabi sa law school yan, first year, unang-una sasabihin, par in parem, non habet imperium. Ibig sabihin ng par in parem na lang, par in parem, wala pong estado na naghahari sa ibang estado. Kahit mas malaki ang Amerika sa atin, hari ba natin ang Amerika? Eh, ang laki ng Amerika. Lalo naman sigurong hindi natin hari ang ICC. Hari ba natin ang ICC? Hindi. Unang-una, hindi tayo dapat sinasakop ng malalaking bansa. Yun yung dapat nating paglaban. Dahil hindi tayo pwedeng pakialaman ng ibang bansa, lalo na ng ICC. Iyan yung sinasaad sa mensahe na nasa loob na ginagawa na sinasabi ni Running Senator Jimmy Bondoc. Diyan po tayo, ayaw natin na paghimasukan tayo ng ibang bansa. Gaano pa man kalaki yan, gaano man kahari yan. Pero, dapat, hanggang dun lang sila sa kanila. May limit sila sa borderline nila. Tayo, may limit din tayo na huwag nilang paghihimasukan yung judiciary natin. May sarili tayong korte. Ayan yung ibig sabihin ni si Running Senador Jimmy Bondoc. At hindi lang naman sa mga ganyan. Kumbaga yung pagsasakop, hindi dapat. Maling-mali na yun. Para na rin tayong sinakop niyan ng ICC. Dala na ron si Tatay Digong. Doon maraming nasaktan. Maraming nasaktan na Pilipino. Marami ang mga OFW na nasaktan din. Dahil sinakop na nga tayo sa pamamagitan ng ICC. Matagal naman na sinasabi na yan na meron tayong sariling korte. Hindi lang naman sa sariling korte. Pati yung mga pagkatao natin, yung imahe ng Pilipino, baka bumagsak sa ibang bansa. Baka sabihin mahihina pala tayo. Baka sabihin ng ibang bansa, mahihina tayo dahil sinasakop tayo ng ibang lahi. Ganun, nakaka-insulto po yun. Kaya yan ang pinakamalaking insulto sa ating bansa. Kaya tuloy po natin ang video ito. Paano ngayon natin pauuwiin si Tatay Digong? Eh nagka-leche-leche na. Sa totoo lang po, ang galing ng mga ginawa nating legal arguments and kahit medyo delayed, they were filed on time. Do you agree? Yes! Pero, hindi tayo dinidinig ng kasalukuyan nating pamahalaan. Hindi na nga tayo talaga dininig dahil illegal ang mga pinagagawa nila kay Tatay Digong. Walang due process na ginawa. Hindi nasunod ang due process tungkol dyan sa pag-arrest kay Tatay Digong. Imagine, doon pala sa Villamor Airbase, meron na pala tayong bagong korte. Dyan sa Villamor Airbase, nandiyan na pala ang korte natin. Illegal, di ba? Ano gagawin natin? Ano gagawin natin? Mga iilan sa mga huling nakasama ni Digong sa kanyang mga malalayang araw. Kami po ay nasa Hong Kong at wala namang kaming malay, although merong mga nagbubulong-bulong na baka nga kunin si Digong. Pero napakahirap paniwalaan. Bakit po? Kasi po naniwala po ako kay Marcos. Totoo po, naniwala ako. Sabi niya hindi niya gagawin eh. Tingnan. Ito na yung, kumbaga election pa lang, tumatakbo pa lang si PBBM. Yung pa lang, after ng mga, siguro mga 1 year makalipas, marami na akong hindi tinupad si Pangulong Marcos Jr. Marami na pong hindi tinupad. Bukod sa hindi tinupad, nagsisinungaling, napakasinungaling pa. At yan ang pinakahuling ginawa niyang pagsisinungaling. At yan ang pinakamaling-mali na ginawa niya ngayon. Ang pag-aresto kay Tatay Digong. Diba? Kaya dyan marami na nagagalit na Pilipino.
Marami nang nagalit na mga taga-OFW. Niyo po ang Facebook ko, lahat ng post ko. Ni minsan hindi ko yan minura. I have never been disrespectful to you, my president. We gave you the chance to redeem the family name. Etong ginagawa ni Jimmy Bondoc ay freedom of speech po ito. Dito niya nilalabas ang saloobin niya sa pamamagitan ng sa legal na pamamaraan. Yan po, ang pagsasalita niyang yan, kung ano yung mga nararamdaman niya, isinisiwalat niya na. Pero, ayan po ang tinatawag na freedom of speech. Tuloy po natin ang video. Kaya ang itanong natin, bakit nyo, kasi dapat niyang angkinin eh, bakit nyo pinakulong si Digong? Yan, nagtatanong lang po. Hindi po Nagtatanong lang. mukhang dasal to, pero ako po ay nagdadasal habang sinasabi ko sa inyo ito. Nagdadasal po ako. Dahil alam ko po, kahit anong salita ngayon, pwedeng baliktarin. Eto na po, kukwentuhan ko kayong maikli kung bakit nangyari yan sa palagay ko. Alam nyo po ba, last O yan, eto. Kumbagay, eto yung sasabihin niya ngayon na talagang palaisipan sa atin. Pero, makukuha rin natin kung bakit, ano ang dahilan, kung bakit nila madali ang inaresto si Tatay Digong. Natatandaan nyo ba na si Tatay Digong ang nagbulgar? Kasama niya si Attorney Vic Rodriguez at saka may kasama siya mga abogado, di ba? Noon, binulgar nila ang blanco ng GAA. Nasa gitna si Tatay Digong noon, di ba? Kaya ito, ikakwento niya. Isa ito sa mga dahilan kung bakit naghihiganti ngayon ang pamahalaan. year hanggang ngayon, sunod-sunod nag-file ng certiorari sila Attorney Vic Rodriguez laban sa budget. Yun, Sa di ba? budget ng Yung budget na yan. 2025. Kami po nila Congressman Pantaleon Alvarez at ako mismo, nag-file kami sa ombudsman. Bago po akong abogado, 2 taon pa lang, ang lakas ng loob kong ombudsman. Pero kami po ay naghain ng kaso. Kasama ang mga Diyan. matitikas na abogado ni Kong Alvarez, falsification of legislative documents. Bakit kamo? Ayan po, yung inihain ni Mr. Jimmy Bondoc o running Senador Jimmy Bondoc, yan po ay didinggin na po. Didinggin na yan sa April 1, 2, and 3. Yan na po ang mangyayari. Diyan po siguro na-alerto ang pamahalaan kung bakit nila madali ang inaresto at wala ng due process. Hindi na dumaan sa competence judiciary authority. Hindi na po nila dinaan. Madali nilang inilabas si Pangulong Duterte papuntang Netherlands. Kaya ito po, pakinggan po natin uli si Mr. Jimmy Bondoc. May tanong ako bago tayo pumunta dyan. Mura ba ang bigas? Naging 20 ba? Baka naman 30. 35. Oo, di ba? Yan po ang isa sa pinangako ni Pangulong Marcos na bababa ang bigas. 20 pesos per kilo. Yan po. Pero, hinawakan niya po ang Department of Agriculture nung bagong presidente pa lang siya. Nakakapagtaka. Bakit niya hinawakan ang Department of Agriculture? Dahil siguro, sasabihin ni Mr. Jimmy Bondoc, ito po. O sige na, 40. Alam niyo kung bakit? Hindi ko nakabaan. Pero alam niyo, yung budget, puro blanco. Biglang nagkalaman. Tsaka na natin pag-usapan yung technical. Sasabihin ko na lang sa inyo, alam nyo ba kung anong mga departamento, yung mga pinaglaruan na numero? Kasi lahat tayo lahat kami anti-corruption. Lahat po niyan anti-corruption. Pero inaasikaso po namin yung mechanism of corruption. Paano siya nangyayari?
Kasi ang biggest corruption po is our money. Yung budget na taunan. Alam niyo po ba kung anong mga departamento yung pinaglaruan? I will give you the two major departments. Number one, Department of Agriculture. Number two, Irrigation. O, di ba hindi halata? Hindi nyo nga nahulaan eh. Hindi halata eh. Agriculture, irrigation, tapos Yan po. Yung mga dalawang nabanggit ni Mr. Jimmy Bondok na irrigation at Department of Agriculture, diba? Wala pong nangyari lahat-lahat dyan. Imagine, nilagyan pala nila ng pondo yan. Pero, hindi po natupad ang lahat ng mga proyekto na ibibigay sana sa agriculture. Yan po, di ba? Talagang una pa lang, pagsalpak ni BBBM sa pagkasi-presidente, hindi niya binitawan ang agriculture. Nandiyan po siya. Naging secretary po siya ng agriculture. Imagine, magtataka ka, presidente ka na, tapos hahawak ka pa ng ang agriculture. Pinaglaruan pa lang. Yan. Etong susunod na hearing sa korte, hindi lamang po si Kimbo ang mapipipi dito. Dahil kapag nahalungkat pa yung Department of Agriculture niyan, yung gaan na yan, syempre, makikita nila sa Department of Agriculture at Irrigation, mabubulat-lat yan. Maraming tao ang madadami dyan. Imagine, baka hindi natin, o malay natin, baka si PBBM, madamay dyan sa korte na yan, sa hearing dyan sa korte. Kung magsasalita si Kimbo, pero sa palagay ko, hindi ubra ang kasinungalingan ni Kimbo dyan. Dahil merong reference eh. Umamin na siya, di ba? Na yung mga blanco ay totoo. Diyan po, gugulong na ang budget of 2025 na Diyan na po mabubulat-lat ang mga kabalastugan na ginawa ng mga politiko dyan. Isa-isa na silang madadami-dami. Kaya ito siguro, naramdaman na nila. Kaya nila pinaaresto agad si Tatay Digong. Kaya tuloy po natin ang video ito. iniisip mo, irrigation, tubig, agriculture, palay-palay. Okay, sige. Tapos biglang 200 plus billion nagkaroon mula zero. Oo, tama. Yun nga yun. Tapos nagtataka tayo kung bakit mahal ang bigas. O bakit ko sinasabi to? Dahil po sunod-sunod na po yung kaso na hinaaha. Unang-una sa PhilHealth. Ngayon pupunta na ng GAA. Sunod-sunod na. Bugay kade-kade na yan. Kung sino-sino yung mga taong kasabwat dyan. Di ba? Nasa budget yung binigyan ng budget, agriculture. Tapos wala rin nangyari. Ang taas pa rin ng bilihin. Ang tataas pa rin ng mga bilihin sa bigas. Ang laki-laki ng budget. Binigyan ng budget. Bilyon po bilyon. Hindi ho milyon. Hinaahain. At siguro po sa aking sapantaha lamang, dahil unti-unti na po tayong lumalapit sa kanila. Unti-unti nang nabubulat-lat. Ibig sabihin, hindi unti-unti nang na lumalapit. Unti-unti na pong nabibigyan linaw ang korupsyon na makikita ng korte pag pinatawag na si Kimbo, di ba? Sisimulan na nila ang hearing diyan sa korte. Kaya siguro biglang nag-declare warrant of arrest to Pangulong Duterte. Kaya tuloy po natin ang video ito. Unti-unti tayong lumalapit. Pinakulong si Digong. Kaya, huling pangungusap, tayo po ay magdasal. Bring him home. Bring him home. Bring him home. Nakikiusap po kami sa ating pamahalaan. Bring him home. Ito po, hanggang dito na lamang po. Napakinggan po natin ang mensahe
ni running senator Jimmy Bondoc. Sabi niya, nakikiusap tayo sa pamahalaan. Sa palagay niyo ba, papakinggan tayo ng pamahalaan na to? Di ba? Wala ko sa wastong pag-iisip ang ginagawa nila ngayon. Puro illegal. Unconstitutional ang mga pinagagawa nila ngayon. Nandyan yun. Halimbawa, sinungaling di ba? Nangako noon kung ano yung pinagsasabi, na hindi raw tayo sakop ng sasakupin ng ICC. Walang karapatan ang ICC dito. Sinabi nung una. Pero ngayon, anong ginawa? Pinangsangkalan nila ang Interpol. Pero sino nag-utos sa Interpol? Di ba ang ICC? Ganun pa rin yun. ICC pa rin. Pinakinggan niya pa rin. Pero may mga balita na gumawa talaga ng paraan ang pamahalaan. Ito, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.